Muli umanong nakaranas ng panic attack si Office of the Vice President Chief of Staff Zuleika Lopez, kaya hindi siya nakadalo sa pagdinig sa Kamara ngayong araw. Si Vice President Sara Duterte naman kumasa sa hamon ng psychological, neuropsychiatrical at drug test. Pero may hamon din sa mga opisyal ng gobyerno. Yan ang tinutukan live ni Ian Cruz. Ian! Yes, Mel, nananatili pa rin dito sa VMMC si Attorney Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ng Office of the Vice President. Hindi pa rin malinaw, Mel, kung hanggang kailan yung kanyang confinement dito. Yan ay matapos ng palawigin ng Komite ng Kamara yung kanyang contempt order na mula sa orihinal na 5 araw ay pinalawig sa 10 araw. We are going to call him. But we are ordered to I want my implement this lawyer to be immediately. present. Nagugat sa planong ilipat sa Correctional Institute for Women noong Biyernes ng gabi na nauwi sa pagkahimatay at pagkakaospital. Nanatili pa rin sa Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City ngayong araw ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Kaninang umaga, nagbigay ng update ang bise sa kalagayan ni Lopez na muli raw nakaranas ng panic attack kanina bago magpunta ang bise sa pagdinig ng Kamara ngayong araw. Nagkamali ako, meron akong nabanggit na baka papasok sa detention yung dalawa doon. At sinabi ko sa kanya, kailangan ko din silang samahan. Nagsimula na siya umiyak. Tapos ayaw na niya, hindi na siya tumitigil sa kakaiyak niya tulad nung nangyari nung nakaraang Friday or Saturday ba yun? Oo. Iyak na siya ng iyak, paulit-ulit na yung sinasabi niya, kukunin nila ako, papatayin nila ako. Sa ipinadalang liham ni Attorney Lopez sa komite na may petsang November 24, nagpa-excuse si Lopez na hindi makadalo sa pagdinig ngayong araw. Kalakip nito ang Certificate of Confinement ng Veterans Memorial Medical Center kung saan sinasabing kanilang minamanage si Attorney Lopez dahil sa acute stress disorder na hirap makatulog, takot, nightmares, pati na ang iniindang shoulder at back pains. Kumasa naman si VP Sara sa hamon na magpa-psychological at neuropsychiatric test pati na drug test. Pero hamon niya sa mga opisyal ng gobyerno sumailalim din sa drug test. Dapat magpa-drug test ang lahat ng mga nagtatrabaho sa Office of the President, sa Office of the Vice President, sa lahat ng opisina ng Senado, sa lahat ng opisina ng House of Representatives, sa lahat ng departamento ng ating bayan, ng ating pamahalaan. Kagabi naman, nagdaos ng programa ang mga taga-suporta ng bise sa gate ng VMMC. Ang iba nga, nagpalipas pa roon ng magdamag. Meron ding pagtitipon ng kanyang mga taga-suporta sa lungsod ng Davao. Kasama sa mga bumisita kay Lopez nitong weekend ay ang kaibigan ni VP Sara at kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos. Sa gitna ng banggaan ng kanyang kapatid at kaibigan, tinanong Senadora Marcos kung handa ba siyang pumagitna upang mapag-ayos ang dalawa. Wala muna akong comment. Makikinig muna ako. Ano ba sinabi ni Bobo? Hindi ko narinig eh. Willing kayo maging tulay dun sa kanilang dalawa? Basahin ko muna. Mel, namamataan pa rin natin dito sa VMMC yung ilan sa mga tauhan ng VPSG. Kaya naman inaasahang matapos dumalo doon sa pagdinig sa Kamara ay babalik din dito ang Vice Presidente. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.